All of us has a potential to grow. In fact, every one of us is called to grow. And if you are not going to be intentional about growing, and if you are not going to be intentional about claiming the promises of God in your life, the second half of your life will be just as the same as the first half. If you're not going to be intentional about it, yung nangyari sa'yo at mangyayari sa'yo sa 2025 ay magiging pareho lamang ng nangyari sa'yo sa 2024. Yan kasi ang gusto ng kaaway. Yan ang gustong mangyari sa'yo ni Satan. Yung manatili kang stagnant, ma-stuck ka. Satan doesn't want you to be fruitful and productive. He wants you to waste your time because Satan knows that you are an answer to somebody else's problem. Na ikaw ay gagamitin ng Panginoon para tugunan ang pangangailangan ng ibang tao. Pero minsan hindi natin alam ang potensyal na meron tayo when we keep on growing and maturing. Katulad po ng paru-paro. Ang paru-paro po ay nanggaling sa caterpillar. Pero maraming kayang gawin ang butterfly o ang paru-paro na hindi kayang gawin ng caterpillar. For example, ang caterpillar po gumagapang. Hindi niya kayang lumipad. Pero ang butterfly, nakakalipad, nakakapunta sa malayo at iba't ibang lugar. Anong ibig ko sabihin? Yung butterfly, lumilipad, pero ang pinanggalingan din yan doon sa caterpillar. Kumbaga, nakalipad lang ang butterfly kasi nag-evolve siya. Nakakalipad lang ang butterfly kasi nag-mature siya, nag-transform siya mula sa pagiging caterpillar patungo doon sa pagiging butterfly kung saan dumaan po sila o siya sa proseso ng metamorphosis. Ibig sabihin, nung nag-evolve, nung nag-grow, nung nagbago, nung nag-transform yung caterpillar, siya ay naging butterfly. At dati, hindi siya nakakalipad, yung caterpillar na gumagapang, dahil na-transform, ngayon, yung caterpillar, paru-paro na, nakakalipad na siya. Anong ibig ko sabihin? Posible na hindi tayo aware sa mga potensyal na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Disenyo ng Panginoon na tayo ay lumilipad, pero dahil hindi nag-evolve at nag-transform, maaaring gumagapang pa rin tayo hanggang sa ngayon. Hindi naman kasi po pwedeng gusto natin ng altitude. Gusto nating umiibabaw, gusto natin ng elevation, pero ayaw natin ng evolution. Kung gusto nating tayo ay makalipad, kung gusto natin na lumawak ang sphere of influence, something has to change. We need to go through a process. Tingin mo ba, aksidente na nanonood ka ng podcast na ito? Tingin mo ba, aksidente that you came across of this post? Hindi. Naniniwala akong ginagamit po ng Panginoon ang mga salitang naririnig natin tonight o today because He wants us to grow and to mature. And anumang level lang yung spirituality. Ikaw man ay pastor o nagsisimula pa lang sa iyong pananampalataya, naniniwala akong there's always another level for your life. Hindi naman masamang maging kontento. Being content is good, but being satisfied is dangerous. Maging kontento tayo kung ano man ang level that we are in. Sure, pero wag ka masasatisfy na hanggang dyan ka na lang. God wants your faith to be genuine, yes, but He wants your faith to grow as well. Bakit po? Lahat po tayo ay mga citizen ng heaven. Sabi ng scripture, temporary lang po tayo dito sa mundong ito. So ibig sabihin kung temporary tayo, hindi tayo dinesign para maging alipin ng mundong ito. Ibig sabihin, ang ating future wala dito sa mundong ito. Pero, kung inalaw ng Panginoon na hindi nga ito yung ating final destination, hindi dito ang ating future, pero nananatili pa rin tayo dito sa mundong ito, ibig sabihin lang nun may purpose pa ang Panginoon. Ibig sabihin lang nun hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. So, He wants you to grow. He wants you to mature. He wants you to move forward. Gusto ng Panginoon mag-level up ang iyong buhay. And maybe you're watching this and you just accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Or maybe you've been a Christian for years or even for decades. Pero lahat, no, mapapansin niyo, lahat ng stages may improvement, may next level na dinisign ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So maybe you're asking, Pastor, pagkatapos ng encounter ko sa Panginoon, matapos na magsalita ng Diyos sa aking buhay, matapos na ma-identify ko ang boses ng Panginoon, matapos kong marinig ang kanyang mga utos, ang tanong ko, ano po ang susunod, Pastor? Ano nga ba ang susunod pagkatapos nating tanggapin si Jesus? Ano nga ba ang susunod nung natutunan mo nang marinig ang boses ng Panginoon? Alam niyo ang susunod? Simple lang.
Spiritual growth. God wants you to grow in your faith. Gusto niya na yung faith mo ngayon, gaano man kataas, gaano man kalaki, may ilalaki pa, may itataas pa. Ang spiritual growth kasi, yan po yung proseso ng pagiging kamukha ni Jesus. It is a process of becoming more and more like Jesus. When salvation took place, nung tinanggap mo ang ating Panginoon bilang iyong tagapagligtas, doon din po magsisimula ang spiritual growth ng ating buhay. So once nagkaroon ng conversion, meaning you were once dead but you are now alive. You were once blind but now you can see. So mapapansin nyo, may conversion between being blind to being able to see. May conversion being dead to now being alive. But after the conversion, one of the most important stage is the stage of transformation. So after the conversion, there should be a transformation. Pero yung transformation na yan, yung pagbabago, maaaring hindi biglaan. May mga pagbabagong hindi kayang mangyari sa isang araw. Pero dapat ang pagbabago nangyayari araw-araw. Araw-araw na tayo ay sumisiksik sa Diyos, araw-araw na binabasa natin siya at ang kanyang salita at nakikilala natin ang ating Panginoon, lumalago tayo at nagiging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus. Pero bakit kailangan ng spiritual growth? If spiritual growth is becoming more and more like Jesus, bakit kailangang lumago pa ako sa ating pananampalataya? Alam niyo po kung bakit? Because in spiritual growth, everything about you will change. In spiritual growth, everything about you will improve. Kasi sa spiritual growth, it enhances your ability. For example, it enhances your ability to deal with the ups and downs of your life. Dati, madali kang sumuko, madali kang panghinaan ng loob, but the more you mature and the more you grow in your faith, tumataas ang iyong resilience, tumitibay ang iyong pananampalataya. Bakit? Kasi habang lumalago ka, habang nag-grow ka sa pananampalataya, yung growth na yun nagbibigay sa iyo ng sense of purpose, nagbibigay sa iyo ng sense of meaning. Maganda na meron tayong tamang morality. Pero ang tunay na spiritual growth, hindi lang mamuhay tayo morally, kundi mamuhay tayo meaningfully. Ibig sabihin, may purpose ang ating buhay. At ang tunay na sukatan ng paglago, hindi yung kung ano natatanggap mo sa Panginoon, kundi paano tayo tumutugon sa mga bagay na ibinibigay ng Panginoon. Hindi lang ito narinig ko ang salita, kundi paano ko i-apply yung salitang narinig ko. Now, don't get me wrong, maganda na naniwala ka kay Lord, maganda na nilagak mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon, but you have to remind yourself, there's more than just believing. God's purpose for you is much larger than what you can comprehend. Hindi natin maintindihan minsan, hindi pa natin makita sa ngayon, pero napakalaki ng purpose ng Panginoon sa ating buhay. Alam nyo, kahit na iniiwasan nyo ang growth, kahit na mag-settle kayo na, Pastor, basta every Sunday, I go to church. Every week, makinig ako ng podcast, makinig ako ng preaching, and all of these are good decisions. No, magandang mag-decision kang magsimba, magbasa ng Bible, manalangin araw-araw, pero naniniwala ako na darating po yung pagkakataon ng buhay natin na may mga pangangailangan tayo sa ating spiritual life na hindi na kayang ibigay ng religious routine that only intimacy with the Lord can give. There was an experience na nung tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus, we were born again in the Spirit. But our spiritual life begins hindi lang nung tayo ay ipinanganak. It should not stop there. No, hindi dapat ganoon. Hindi dapat hihinto na tanggapin lang natin ang ating Panginoon. We must make a decision today na masabi natin, okay, this is it. Tama na to. No, hindi na ako papayag na connected lang ako kay Lord kapag Sunday, pero disconnected ang buhay ko sa Kanya all week. Na yung Monday ko lagi na lang parang nabubuhay ako sa mundo, I'm acting like the world, I'm talking like the world, no, hindi ko kaya magpatawad, lagi na lang akong mean, lagi na lang ako may bad attitude, sawa na ako sa mababaw na Christianity. I've had enough of Christianity light. I'm done serving out of my emptiness and out of my excess. I want more of God. No, maganda yan. Magandang desisyon na masabi natin, gusto ko pa Lord ng mas malalim. Gusto kong magpakalalim sa iyo. I want your presence in my life. Gusto ko na hindi routinary, kundi maramdaman ko talaga ang iyong presensya. Lord, I want to serve you more. I want to grow deeper in my relationship with you. No, maganda umaatin ako sa church, maganda may small group ako, maganda nagbibigay ako, maganda nagsiserve ako, pero I was not fulfilled eh. Ano pa Lord? Is there more? Yes, there's more.
Paano natin magagawa yan? No? Dahil sa tulong ng Panginoon. Ang sabi nga ng text natin for today sa verse 3, by His divine power, God has given each and every one of us everything we need for living a godly life. Ibig sabihin, lahat ng kakailanganin mo para mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. So, before we close this, I just want to share to you ano yung stages na pwedeng gawin ng Panginoon sa atin in order for us to grow in our faith. Number 1, if you want to grow in your faith, you have to get to know Jesus. Get to know Jesus. Bakit? Ang sabi ng text pa rin natin, by His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. Ano yon? Saan daw po natin nakuha yung mga bagay na pangangailangan natin to live a godly life? Ang sabi ng Bible, by His divine power. Ibig sabihin, yung bagay na pagpapakalalim, yung encounter kay Lord, yung kapangyarihan na naranasan natin para ma-equip tayo to live a godly life, galing po lahat sa Panginoon yon. Ibig sabihin, our growth is a work of the Holy Spirit in our lives. Hindi yun sariling gawa natin. Hindi yun sariling, yes, may desire from us, pero hindi yun effort natin. No? Kaya nga sabi ng Scripture, we can do all things through Him. Kasi ang growth natin is a work of God. And you can grow as much as you want. Kahit anong level, pwede kang lumago sa ganung level because we have an access to what? To His divine power. For what reason? Diba? By His divine power, God has given us everything that we need for living a godly life. Ibig sabihin, kaya ka in-empower ng Panginoon, in-equip ng Panginoon for us to live a godly life. Ibig sabihin, yung pamumuhay ng godly, hindi ito ang daan para matanggap ka ng Panginoon. The moment that you receive Him, the moment that you feel the love of God, that love will enable you to live a godly life. Paano? Tuloy natin ang pagbabasa. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life, and we have received all of this, ano daw? By coming to know Him. Natatanggap natin yung tool. Natatanggap natin yung lahat ng pangangailangan natin to live a godly life sa pamamagitan ng intentional nating kagustuhan na kilalanin ang ating Panginoon. Amen? Sige nga, ilagay nyo sa comment section, I want to grow. Okay, bakit? We are shaped all the time. If you think about it, lahat, every part of our life, we are being formed. We are being shaped all the time. We are being shaped externally and we are being shaped internally. Araw-araw, may pagbabagong gustong gawin ng Panginoon sa atin internally and externally. Physically nga, nangyayari din yan. We're being formed externally. Depende sa kinakain mo. Depende sa oras ng tulog mo. Depende kung anong nilalagay mo sa iyong katawan o gaano ka kadalas mag-exercise. You are being shaped externally. But at the same time, while you're being shaped externally, you are also being shaped internally. Ano ang tumatakbo sa isip mo? Ano ang pinapasok mo sa tenga mo? Ano ang nakikita ng mata mo? Ano ang nararamdaman mo? Nakakaramdam ka ba ng pagmamahal? Nakakaramdam ka ba ng anxiety, ng takot? No, maging yung choices natin internally could affect us. Yung desire natin could internally form us. So ibig sabihin, we are being shaped, we are being formed all the time, externally or internally, but it is always either by purpose or by accident. We are being shaped. Sinadya mo o aksidente, you will be shaped. By default o by design, we are shaped all the time. Katulad ng pagkain. No, ang pagkain po, sino rito gustong-gusto niyong kumakain? We love to eat. No, at ang pagkain hindi lang po siya parang luxury. No, ang food is vital for our survival. Walang nakakasurvive na hindi kumakain. Bakit? Kasi kapag kulang sa nourishment, you will feel weak. Kapag kulang sa sustansya, manghihina ka talaga. Without proper nourishment, you cannot function properly. Ganun din po tayo spiritually. If we don't read the Bible, paano natin makikilala ang Panginoon? So, as much as we eat, kung gaano tayo kadalas kumakain, at kung kumakain tayo araw-araw, gusto rin natin na tayo spiritually
we are being formed internally, kumakain din ang ating spirito araw-araw. Because we believe that God is enough. Pero minsan, enough ang Lord, pero yung every Sunday, maaaring hindi enough. No, at in-emphasize po yan ng ating Panginoong Hesus, yung power ng kanyang salita. In-emphasize niya, nung nasa Matthew chapter 4, ay siya po ay sinubukang tuksuhin ng kaaway. Ano ang sabi ni Jesus Christ? The man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, napakahalaga, hindi lang yung physical food na ating kinakain, kundi napakahalaga po nung spiritual food na atin din pong kinakain. So katulad ng ating katawan, maaaring manghihina tayo kung once a week lang tayo kumakain, pwedeng ikamatay natin kung once a month lang tayo kumakain, ganun din po ang ating mga spirito. No, it should be fed every single day para magkaroon siya ng nourishment, so it will be formed and shaped internally and externally. Ang sabi po ng Psalm chapter 1 verse 2, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. And once you delight in the law, you delight in the word of God, you meditate the word of God, hindi lang basta meditating, no, that may delight. Ibig sabihin, gusto mo ring gawin yun. No, you love doing it. No, it's not routinary, hindi siya cliche, kundi gusto mo siya kasi you find something, it nourishes your soul. And when you delight in the law and you meditate on it day and night, ano ang sabi ng scripture? Since you're being formed by it, verse 3, they are like trees planted along the river banks, bearing fruit each season. Their leaves never wither, and they will prosper in all they do. Grabe, yung mga tao daw po that they will always delight in the Word of God, but at the same time meditate on the Word of God, magiging parang puno daw po tayo na nakatanim sa riverbanks, meaning daanan ka ng tubig at kahit anong season, you bear fruit. So it's very important, lalo na po ako, I'm an advocate of reading the Word of God, no? Because I believe that the Bible is not just a good book. I believe that the Bible is the smartest book in the world. And I believe that the Bible is not just true, it is the truth. It is not just informational, it is not just motivational, it is not just inspirational. The Bible, the Word of God, I believe is transformational. It is the wisest book in the world. And through reading the Word of God, we get to know Jesus. Kasi ang fulfilled na buhay, nangyayari lang, resulta lang, pag pinupurso natin ang ating Panginoon. When we look to Jesus, when we behold His beauty, when we don't just read the Word, but meditate the Word. Na hindi mo lang siya binabasa for information, hindi mo lang siya binabasa para ma-inspired, hindi mo lang siya binabasa para ma-motivate, binabasa mo siya because you want to be transformed. You want to receive a revelation that will change the trajectory of your life. No wonder, ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10, faith comes by hearing and hearing by the word of God. And thank God, malinaw po sa verse na ito, na hindi lang sapat na marinig mo ng isang beses. Kailangan there is a consistency of hearing it, listening to it. Kaya nga napaka-importante, I believe blessing na meron po tayong technology like this podcast or YouTube or Facebook. Kasi noong unang panahon, pag hindi mo naabutan yung preaching, medyo mahirap na, almost impossible na mapakinggan mo siyang uli. Pero ngayon ho, kahit minsan napakinggan mo na siya ng Sunday, and if you want to listen to it again, you have the ability now through YouTube, no, to listen to it over and over and over again. So, binigyan tayo ng Lord ng mga tools sa ating pananampalataya, katulad ng Spotify, ng mga YouTube, ng mga devotionals, ng mga small groups natin para man-nurture tayo at makilala natin ang ating Panginoon. So, my advice to you, huwag niyong gawing secondary ang paglago sa inyong spiritual na buhay. Kailangan ng spiritual growth paramount, number one, no, hindi siya basta secondary. Kung yan ay priority sa iyo, kung yan ay mahalaga sa iyo, ilagay mo sa iyong kalendaryo, no? I-prioritize mo siya, because we know that when we prioritize the Word of God, we will get to know Jesus more. Number 2, pangalawang paraan para tayo lumago sa ating pananampalataya is number 1, to get to know Jesus. Number 2 is to hold on to His promise. Ang sabi pa rin ng verse 4 ng text natin, and because of His glory and excellence, He has given us what? Great and precious promises. Grabe. At itong mga promises daw na to will enable you to share His divine nature and escape the world's corruption caused by human desires.
No, ano ang pangalawa? Lagi mong panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon. Sino sa inyo taas nga ang kamay? Lahat ng naniniwala sa mga pangako ng ating Panginoon. Although minsan yung mga pangako hindi kaagad dumarating, yung mga pangako minsan mapag-aantay ka, pero because you believe in it, you trust, you hold on to it, kahit minsan nadidelay, aantayin mo. In fact, I want to ask you a question. Are you patient enough to wait for God's promise? Diba? Alam niyo kung bakit? Kasi halimbawa, alam niyo yung cheque o yung check, no? Yung cheque is actually a promise. Bibigyan ka ng papel na may nakasulat diyan, 5,000 pesos. Dito sa bank account na to, may 5,000 pesos kang pwedeng makuha. So doon sa simpleng papel na yan, nandun yung pangalan mo natatanggap, nandun yung amount na matatanggap mo, at nandun din yung details kung kaninong bangko makukuha yung bagay na dapat matatanggap mo. Pero papel lang yun. Hindi mo yan pwedeng ipambayad sa jeep. Hindi mo yan pwedeng ipambayad sa restaurant. It's just a paper. At yung papel nangangako sa'yo na may laman talaga yung bank account na yan. Correct? Pero ang problema, kapag yung papel in-encash mo at yung bank account na yon walang laman, wala ka ring makukuha. Tama? Ibig sabihin, nagtiwala ka sa wala. Pero maganda kapag ka nagtiwala ka, tas pag encash mo, may laman talaga siya. Ibig sabihin, yung nagsulat ng cheque, hindi lang basta nangako, tinupad niya yung kanyang pangako. Kaya nga po, di ba, ang mga bangko ngayon, bago pumasok sa account mo yung pera, mag-aantay ka ng 3 days minsan na clearing. No, bakit? Chine-check nila yung nangako ba tutupad sa kanyang pangako? Minsan, aabutin ng 3 days. Mag-aantay ka talaga. Tsatsagain mo at patuloy kang magtitiwala. Ibig sabihin, you will hold on to that promise. So, my question is this, are you patient enough to wait for the promise of God? Kasi ang sabi ng Bible, di ba? Run the race with endurance. Kailangan matyaga ka. Kailangan talagang mapagtiisan mo. Kasi hindi madali, amen, hindi mabilis, pero kung yung nangako sa'yo, may kredibilidad, tutuparin niya ang kanyang pangako. Katulad natin, no? Ang Christian life natin is punong-puno ng pananampalataya. Think about this. Pananampalataya sa pagsisimula. Kailangan may faith ka pag nagsimula ka. Pananampalataya din para tapusin. So magsisimula ka, tatapusin mo, both requires faith. Pero bukod doon, hindi lang faith in the beginning, hindi lang faith in the end, kundi faith in the middle. Faith to continue. Mananampalataya ka na magpapatuloy ka kasi pag di ka nagpatuloy, hindi mo matatapos ang pinapagawa ng Panginoon. When we say that we have faith in God, you are not just believing in God. You are trusting in God. Because when you have faith, kapag may pananampalataya ka, doon sa pinangako ng Panginoon sa'yo, hindi mo lang makikita ang imposible. Magagawa mo ang imposible. Magtsatsaga ka lang. Panghahawakan mo lang ang pangako ng Panginoon. At kung paanong tayo minsan, pipila pa tayo dun sa mga restaurant, pipila pa tayo dun sa mga gusto nating matanggap. Alam nyo naman tayo mga Pilipino, ayaw natin ang pumipila. Pero pipila ka sa ticket, pipila ka sa restaurant, pipila ka sa sasakyan. Pero okay lang pumila. Basta may makukuha. Mahirap yung pumila ka, tapos wala ka nakuha in the end. Amen? Yun nga lang, talagang sa faith natin, ganun ano. May mga tao na yung pag-aantay nila mabilis lang. Nung nag-pray sila, may answer prayer. Nung pinag-pray yung cancer free agad. Pinag-pray yung sakit, biglang nandyan. Nag-pray ng provision, biglang binigay agad ng provision. Pero may mga prayer that you will wait for some time. May mga pangako that you have to wait for some time. That's why it's very, very important na talagang marunong kang panghawakan ang mga pangako ng Panginoon. Now, it's one thing to follow God when things are going well with your life. Kaya nga noon, di ba, naalala nyo, nung bago pa lang tayo mananampalataya, we have decided to follow Jesus. Nagdesisyon kang sundin ng Panginoon. Kahit hindi mo nakikita, hindi mo alam ang mangyayari, you have decided to follow Jesus. Pero now, after 10 years, after 15 years, you're still here. Ngayon, magpapatuloy ka pa ba? Amen. Magpapatuloy tayo. Hindi lang I have decided to follow Jesus. Ngayon, pwede mo na sabihin, I am determined to follow Jesus. Hanggang dulo na ang pananampalataya ko ito. Kasi talagang may mga pagsubok na daraan At the more na maganda ang paggagamitan ng Lord sa'yo, the more na malaki ang influence that He has for you in the future, the more na matitinding pagsubok ang iyong pagdadaanan. No, hindi pare-pareho ang problema, ang challenges, ang difficulty na pagdadaanan ng lahat ng tao.
Pero if you are a high quality disciple, you will go through a high quality of problems. Tatandaan nyo to, hindi tayo pinagtitripan ng Diyos kaya ka dumadaan sa pagsubok. Kaya ka inaalaw ng Lord na dumaan sa pagsubok kasi gusto niyang i-test ang faith mo. Gusto niyang i-test ang response mo kapag ka may mga ganitong pagsubok. So I want to challenge you today. Ready ba kayo sa challenge? Ito ang challenge ko today. Kaya mo bang i-comment ngayon? Kasi naniniwala tayo, kapag high quality ang problema, high quality ang result. Kung dumaan sa matinding pagsubok, matindi rin ang breakthrough na susunod. So ibig sabihin, if God wants to raise a high quality disciples, these high quality disciples has to go through high quality problems din. Kaya mo bang ilagay sa comment section na, Lord, i-increase mo pa nga yung quality ng problem ko? Kasi gusto mo ko maging quality disciple, Lord. Hirapan mo pa. Kaya mo bang i-chat yon? Kaya mo ba i-comment yun? Parang hirap naman po nun, Pastor. Why? Kasi nga, kailangan natin magtiwala sa Panginoon that if God would allow us to go through this pain, sige Lord, kasi alam natin, matagal man ang pag-aantay, tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Ang sabi nga niya sa Isaiah 60 verse 22, at the right time, I the Lord will make it happen. Sa tamang panahon, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga ipinangako. Naniniwala ako na ang Diyos natin ay tapat at ang kanyang faithfulness extends through generation. Hindi lang tapat ang Panginoon noon, tapat din ang Panginoon ngayon. At kung paanong sa lahat ng relationship, napakahalaga ng faithfulness. Sa marriage, importante faithfulness. Sa friendship, importante ang faithfulness. Kaya kapag ang asawa unfaithful, ang kaibigan unfaithful, masisira ang marriage, masisira ang friendship. But our God is faithful. So, are you faithful too? Tayo ba'y magiging tapat din na antayin ang kanyang mga pangako? In fact, yung faithfulness na yan is one of the fruit of the Holy Spirit. So, hold on to the promise. So, as I close, ang pangatlo na kailangan natin if we want to grow in our faith is to supplement your faith. So number 1, get to know Jesus. Number 2, hold on to His promise. And number 3, supplement your faith. Sa text pa rin natin, ang sabi ng scripture, verse 5, in view of all of this, make every effort to respond to God's promises. Paano? Supplement your faith with a generous provision of moral excellence. And moral excellence with knowledge, knowledge with self-control, self-control with patient endurance with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love for everyone. Supplement your faith. And most of the time, when we interpret this verse, is it as if, gawin mo tong moral excellence, gawin mo tong knowledge na to, kailangan may self-control ka, kailangan may brotherly affection ka. Tama yan, but hold on. No, hold on. Hindi porket supplement, kailangan yun lagi ang ugat. For example, yung mga supplements na iniinom natin, kaya tayo umiinom ng mga supplements because of deficiency. May kulang tayo sa ganitong vitamins, so isusupplement mo yun. No? Immune system, if you want to boost our immune system, you have to have a supplement of vitamin C. Ano sabi ng mga doktor mismo hindi mo kailangan ng supplements kung wala ka namang deficiency. Pero yung supplement your faith, klaruin ko lang, yung supplement your faith na sinasabi rito, hindi dahil deficient. Hindi sinasabi dito na kailangan nyo i-supplement ang faith kasi kulang. No? Kulang kayo sa... Hindi. Kapag sinabing supplement your faith, is that yung supplement dito is the outcome. Hindi deficient ng faith, kundi outcome of your faith. So when the Bible says kanina na supplement your faith, ibig sabihin na nun, yung mga works na yan, yung brotherly affection, yung patient endurance, is not something that you do to supplement your faith. It is the fruit of your faith. It is the response of your faith. Amen? Kaya ang sabi rin ng Bible, di ba? In view of all of this, make every effort to respond to God's promise. Bakit nangako si Lord? At dahil nangako ang ating Panginoon, yung pinanghawakan mong pangako na yon ang magtutulak sa iyo. Hallelujah. Para mag-produce ng fruit. Para magkaroon ng supplements. So if our decisions is aligned to God's will, doon tayo makakakuha at makakakita ng tunay na pagbabago. So hindi to pagbabago na ginawa ko. Yung patient endurance, hindi to ginusto ko, ginawa ko lang. Kundi na-supplement yon dahil nasa atin ang spirito ng ating Panginoon. Bakit? Because God is in charge of our destiny. God is in charge of our future.
Si Lord, may pangako siya na magandang future sa atin, but we have to understand na in charge pa rin tayo sa ating mga magiging desisyon. So, kailangan may mga bagay sa buhay nating dinadagdag at may mga bagay sa buhay natin na tinatanggal. May mga bagay na kailangan mo i-let go, relationships na kailangan i-let go, mindset na kailangan bitawan at baguhin, habits na kailangan baguhin, attitude na kailangan bitawan. Bakit? Kasi maganda ang plano ng Panginoon sa atin. Tingin mo ba gusto ng Diyos na ikaw ay nasa mali at toxic na relationship? Hindi. Gusto ba ng Diyos na ikaw ay nasa trabaho that will suck the joy out of you? Hindi yan. Gusto ba ng Panginoon na ikaw ay nagsasayang ng oras? Hindi po. Kaya ang sabi ng scripture, no, yung mga characters na yan, tignan uli natin, yung moral excellence, yung knowledge, yung self-control, yung patient endurance, yung godliness, brotherly affection, pati yung love for everyone, yan ay resulta ng work ng Diyos sa atin. So mangyayari lang yan kapag hinayaan natin ang divine power ng Diyos na mag-work through us. Kasi ayaw ng Diyos na nagle-level up ka, pero ang character mo hindi nagle-level up. Our character will follow our growth by the grace of God. So as we pursue the Lord, as we hold on to the promise of God, these characters automatically, it should follow by the grace of God. Amen po mga kapatid. So talagang kailangan lang pagtiyagaan, panghawakan. Huwag kang mainip, lalo kung leader ka, minsan naiinip ka dun sa ibang tao, pag nakikita mong wala silang pagbabago, o kaya sa buhay natin, parang walang pagbabago, may mga pangyayari talaga sa buhay natin that it doesn't look like magkakaroon ng magandang future. O may mga tao na, tinatawag ba talagang maging leader to? Hindi naman to mukhang leader. Masyadong bata, parang uneducated, pakiramdam ko unqualified, but God sees something in them, God sees something in you that you don't see in yourself. Because God always looks at our heart. Amen? So I want to encourage you today, grow in your faith. Ang victory ba importante sa iyo? Ang iyong kalusugan ba importante sa iyo? Do you want to put an end to being discouraged or defeated? Gusto mo bang matapos na lahat yan? Yung pagiging defeated mo, pagiging discouraged mo? Do you want to put an end to this vision